Hello po, Sir Van. Silent listener niyo po ako. Marami na po akong napakinggang mga kwento niyo at naisip ko pong magpadala rin sana. Hindi ko po ito karanasan, kundi sa tiyuhin kong tawagin na lang nating Peter. Ako naman po si Precious. Bale, bunsong kapatid po siya ng papa ko. Retired army na po siya at ngayon ay may sariling negosyo. Maaga po siyang nag-retired dahil sa nagkasakit po siya ng medyo malubha habang nasa serbisyo. Kapag nagkikita po kami kasama ang mga pinsan ko, ay madalas niyang kinukwento sa amin ang mga karanasan niya noong nasa serbisyo pa siya. Grabing trauma ang natamo ni Tito nang mapasabak siya sa matinding gyera. Pero lumala po yun nang matapos na ang gyera at magbakasyon siya kasama ang pamilya niya. Kwento niya, sa tuwing matutulog na lang siya, ay nananaginip siya ng masama. Nagigising na lang daw siya na naliligo sa sariling pawis. Pero higit na naghahatid ng kilabot sa kanya, ay ang laman palagi ng panaginip niya. Palagi niya pong nakikita sa panaginip niya ang mga napatay niya. Hinahatak daw po siya ng mga ito, papunta sa isang dagat na apoy. Pilit daw po siyang kumakawala at lumalayo sa mga ito. Kaya daw hingal na hingal siya paggising dahil hinahabol siya ng mga ito. Minsan pa daw, kahit gising siya, ay nakakarinig siya minsan ng mga anasan at pagtangis. Meron pang nakakarinig daw siya ng mga nagmamakaawa. Hindi ko po alam kung dahil po ito sa trauma o naghahalusinate lang si Tito. Nagugulat din po ito at napapapiksi sa tuwing may kumakalabog o pumuputok. Natataranta po siya at madalas ay kumukuha ito ng armas. Isa din po ito sa dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Nasakal niya daw po ito habang natutulog sila. Nananaginip daw po siya noon na nakadagan sa kanya ang isang nilalang. Kaya sinakal niya daw ito, pero hindi niya alam na si tita pala ang sakal-sakal niya. Kaya delikado po talaga na mag-isa si Tito dahil madalas na itong bangungutin. Pero natatakot na rin si Papa na samahan siyang matulog dahil minsang managinip ito ay bumangon ito at kumuha ng baril. Ang sabi niya ay pinapakitaan siya ng lalaking may sungay at habang tumatagal, pakiramdam daw niya ay hindi na lang ito sa panaginip nagpapakita. Minsan daw po ay nagisingan niyang may itim na aninong nakatayo sa may paanan niya at agad din naman itong naglalaho. Ang malala daw po noon ay nagigisingan na din niyang kinakalampag ang higaan niya. Minsan naman daw ay nararamdaman niyang may mga nakadagan sa kanya at sinasakal siya nito. Buti na lang daw at nagigising pa siya. Habol hininga daw siya sa tuwing nagigising at napapansin din daw niya ang isang aninong mabilis na umaalis. Halos hindi na daw po siya makatulog noon sa takot na matuluyan na siya. May nakapagsabi noon na hindi daw dahil sa gyera ang nangyayari kay Tito. Meron daw talagang nilalang na gumagambala sa kanya na daladala niya. Nagpagamot naman po siya at binigyan lang siya ng pangontra. Sa ngayon po ay maayos naman siya, pero paminsan-minsan ay nananaginip pa rin daw siya ng masama, pero di na daw katulad ng dati. Hi po sir, ako po si May, isang guro. Sa kakahanap ko po ng mga Tagalog horror stories, ay nakita ko po ang channel nyo. Meron po ako doong napakinggan na parang nahahawig po sa naranasan ko noong isa pa lang akong substitute teacher. Tungkol po sa pagmumulto ng pinalitan kong guro. Bago pa lang po ako noon sa elementarya na pinapasukan ko. Substitute teacher po ako noon sa grade 3. Namatay po kasi ang advisor nila. Marami pong pagkakataon noon na natatawag nila ako sa pangalan ng dati nilang guro. Pinagwalang bahala ko na lang po nung una. Baka kasi nasanay lang talaga sila doon kay Mrs. Fohas. Pero nang sumunod na araw, ay ganun pa rin. Mrs. Fohas pa rin ang tawag nila sa akin. Kaya po sinabi ko na sa kanila na hindi na makakabalik pa si teacher kasi nasa heaven na siya. Tumatahimik po sila noon.
napansin kong nalungkot sila at panay pa ang sunod ng tingin nila sa akin. Hindi ko alam sir na may nakikita na pala sila noon na nakasunod sa akin. Huli na nang sabihin sa akin ng isa kong estudyante na lahat halos sila ay nakikitang nakasunod sa akin si Mrs. Fohas. May isang beses pa noon na mag-isa lang ako sa classroom. Nakayuko po ako noon habang inaayos ko po ang grades ng mga bata. Habang abala po ako sa ginagawa ko, ay nararamdaman kong parang may iba na po akong kasama. Pero nang tignan ko naman ay mag-isa lang ako. Nang muli po akong yumuko noon, ay narinig ko na lang ang biglang pag-flash ng inodoro sa loob ng CR namin. Agad ako nung napatayo at sinilip kung may pumasok bang bata doon na di ko napansin. Pero sa pagtataka ko, ay wala pong tao sa banyo. Kaya nagmamadali po ako nung lumabas ng silid. Kinikilabutan na po ako noon ng sobra. Lalo na nang magkwento din ng isang kasamahan kong guro na may estudyante daw na nakakita kay Teacher Fohas na pumasok daw sa silid nito. Parang ayaw ko na po noong pumasok sa classroom ni Mrs. Fohas. Pero syempre, hindi po yun pwede. Kaya kinabukasan, pumasok pa rin ako. Para lang po magulat sa maaabutan ko. Medyo na-late na po kasi ako noon dahil medyo tinanghali ako ng gising. Kaya pagdating ko ng classroom, ay naabutan ko silang tahimik at hindi kumikibo. Labis ko yung pinagtakhan dahil maiingay po talaga sila kapag di pa nagsisimula ang klase. Nung magsisimula na po akong magsalita noon sa harap, ay bigla na lang po silang nag-iyakan. Alam niyo po Sir Van, habang sinusulat ko po ito, ay naiiyak din po ako kapag naaalala ko ang kwento ng mga bata. Nagpakita daw sa kanila si Teacher Fohas at nagpaalam. Binilin daw nito na magpapakabait sila at mag-aaral ng mabuti. Ayaw ko po sanang maniwala dahil imposible pong mangyari yon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang multo. Pero nang makita kong nag-iiyakan ng mga estudyante ko, ay nadurog din po ang puso ko. Nakakalungkot lang na isang masayahin at mabuting guro ang pumanaw na. Pinagsindi po namin siya noon ng kandila at pinagdasal na maging mapayapa na po ang kaluluwa niya. Simula naman po noon ay hindi na siya muli pang nagparamdam. Magandang araw po Sir Van. Ako po si Roel, taga Mindanao. May kwento po sana akong ipapalahad sa channel nyo. Tungkol po sa asawa ng ate ko na si Kuya Melmar o Kuya Tisoy. Tisoy po ang tawag sa kanya ng mga taga dito sa amin dahil maputi po ito. Isa po siyang pulis dito po sa bayan namin at mayroon po siyang karanasan na nakaengkwentro daw po nila ay isang aswang. Kalat po noon ang balita sa amin na may isang pugante daw pong pag-alagala sa kabilang bayan. Galing pa daw ito ng Visayas at dito lang daw po nagtatago sa bayan namin sa Bukidnon. Sila daw po ang itinalaga para sa kasong yon. Kaya madalas po ay wala si kuya sa bahay. May nakapagsabi daw po sa kanila na naglalagi daw po yung pugante sa isang abandonadong talyer na nasa may dulong baryo na. Kaya daw po inabangan daw talaga ito ni na kuya. Nakita daw nilang pumasok ito sa loob ng talyer. Kaya naman ay inihanda daw nila ang mga dalang armas. Nang pasukin na daw po nila ang talyer, ay wala ng tao at isang malaking asong itim na lang daw po ang nandoon. Hinanap pa daw nila ito sa buong lugar na yon, pero wala daw po ni anino ng pugante. Aalis na daw po sana sila kuya nun sir, nang mapansin daw niyang titig na titig sa kanya ang aso. Ang isa pa daw na pinagtataka nila ay hindi man lang daw ito tumatahol at tahimik lang daw itong nakamasid sa kanila. Napansin pa daw ni kuya na kakaiba daw ito dahil pulang-pula daw ang mga mata nito at nangingintab naman sa itim ang balahibo nito. Tinitigan niya daw ito ng matagal. Medyo naglumikot daw ang mga mata nito at bigla daw sila nitong inatungalan. Doon lang nila napansin na hindi pala ito nakatali. Medyo madilim daw kasi ang parte kung saan ito nakatayo.
Dahan-dahan daw itong lumalapit sa kanila na tumutulo na ang malapot na laway. Tinutukan nila ito ng baril, pero bigla daw po nitong dinambahan ng isang kasamahan ni Kuya at tumakbo daw ito palayo. Pinaputukan daw po nila kung saan ito tumakbo, pero hindi na daw nila ito naabutan. Hanggang sa inabot na daw sila ng liwanag sa lugar na yon, ay hindi na nila ito nakita. Habang pabalik na daw po sila sa police station noon, ay may napansin daw silang isang lalaking paika-ika sa may talipapa. Hinintuan daw nila ito at doon daw nila namukhaan ng pugante. May dugo pa ang suot nitong t-shirt. Agad nila itong hinuli at pinagamot. Sa kanila na lamang tama ng baril ang sanhi ng pagdurugo nito. Nang magamot ay kinulong muna nila ito ng mga ilang araw bago hinatid sa Visayas kung saan ito tumakas. Doon daw nila napagtanto na maaring yung asong binaril nila at ang puganting tinutugis nila ay iisa. Magandang araw po. Ako po si Lean. New subscriber niyo po at bago lang din sa mundo ng Tagalog horror stories. Nagsawa na po ako sa kakapanood kaya naghanap ako ng pwede kong mapakinggan habang nagsisiesta. At isa po ito sa nakita ko. Napansin ko na tumatanggap po kayo ng mga true stories kaya naisipan ko pong ibahagi sa inyo itong kwentong to. Isa po akong call center agent. At meron po akong kaibigan na isang flight attendant. Siya po si Celine. Actually, ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan niya. Noong minsang madelay ng isang araw, ang flight na pagjujutihan niya. Nag-check-in siya noon sa isang hotel na hindi ko na po babanggitin kung saang bansa. Basta around Asia po. Medyo nanginginig po siya noon sa takot nang tawagan niya ako sa messenger. Gabi po noon at medyo masama ang panahon. Isang magarang hotel daw po ang napag-check-inan niya. Solo niya sa isang malaking kwarto. Natuwa pa siya noon dahil sagot ng company ang pananatili niya doon. Pagod na pagod daw siya noon at agad ay nakatulog. Nagising na lang daw siya sa tunog ng lagaslas ng tubig galing sa banyo. Akala niya ay naalimpungatan lang siya, pero naririnig daw talaga niya ang lagaslas ng tubig. Dahan-dahan pa daw siya noong lumapit sa banyo. Pakiramdam daw po niya noon ay para daw siyang tatakasan ng bait. Naramdaman daw niya na parang nagsisipagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Paano daw po? Ang nakita daw niyang naliligo sa banyo ay walang iba kundi ang sarili niya. Hindi na daw po niya matandaan kung nahimatay siya noon. Pero nagising na lang daw siyang nakasalampak sa sahig. Kaya naisip daw niya na baka nananaginip lang siya. Madalas din daw kasi siyang mag-sleepwalk pag sobrang pagod. Kaya bumangon lang daw siya noon at bumalik sa kama at muling natulog. Maya-maya daw ay may nag-doorbell. May daladalang pagkain daw ang isang lalaking naka-uniforme. Nagtaka daw noon si Celine dahil hindi pa naman daw siya nag-order ng pagkain. Pero ang sabi daw ng lalaki ay tumawag daw siya sa receptionist at nag-order ng pagkain. Wala na daw nagawa noon si Celine, kundi ang tanggapin ng pagkain. Medyo naguguluhan na daw po siya ng mga oras na yon. Kumain daw muna siya noon at lumabas ng silid na inuukupan niya. Tumambay daw muna siya sa may lobby. Wala na daw gaanong tao noon dahil pasado 10:00 na. Ka-video call ko pa siya noon at naikwento niya sa akin ang mga nangyari sa kanya sa silid. Sinabi ko pa noon na baka kako pagod lang talaga siya, kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Kaya bumalik siya noon sa silid niya habang magka-video call kami. Sinabi ko pang hayaan niya lang na nakabukas ang camera niya para hindi siya matakot. Nagpaalam siya saglit sa akin noon na magbabanyo. Maliligo daw muna siya. Ako naman, habang nanonood lang ng Netflix noon dahil walang pasok, nakabukas lang din ang laptop. Nakaharap po ang camera noon ni Celine sa banyo. Ganun na lang po ang pagtataka ko dahil unti-unti po itong humaharap sa may salamin na parang may nag-ikot nito. Doon na po ako kinilabutan kasi hindi ko po nakitang lumabas ng banyo si Celine. Hindi na po ako noon tumingin sa screen ng laptop ko
Basta hinintay ko na lang noon na tawagin ako ni Celine. At nang makalabas na nga ito ng banyo, ay agad ko siyang sinabihang lumabas ng silid. Nagbihis lang ito at nagmamadali nang umalis. Kinuwento ko sa kanya ang nasaksihan ko at nagulat na lang po ako nang bigla siyang umiyak. Dahil habang naliligo daw po siya noon, bigla na lang daw namamatay ang shower at magbubukas na iba na ang temperatura. Muntikan pa nga daw siyang malapnos dahil bigla na lang daw bumukas ang shower na sobrang init na ng tubig. Buti na lang daw talaga at agad siyang napaatras. Hindi na po siya bumalik noon sa silid niya at naghintay na lang siyang magumaga. Nagpasama pa siya noon sa isang staff para kunin ang gamit niya. Hello po boss. Ako po si Mike. Dati nyo na po akong tagapakinig. Silent listener po. Bago pa lang po akong bumbero sa istasyon namin. Dito ko rin po nakilala ang napakabait na si Sir Julius. Bakit ko po nasabing mabait? Kasi madalas po itong manlibre. Matyaga din ito sa amin. Kahit na matagal na siya sa serbisyo, ay hindi po siya mapagmataas o mayabang. Palagi pa itong nagpapatawa. Kaya masakit po sa amin ang makitang unti-unti itong nagbabago. Nagsimula po yun nang may narespondihan kaming isang sunog. Natrap po noon si Sir sa isang silid ng halos mag-iisang oras. Huli na po namin napansin. Pero nailigtas naman siya at nalapatan ng pangunahing lunas. Nalapnos po noon ang balat niya sa braso na palagi niyang dinadaing. Maliban po noon ay palagi na lang siyang nananaginip. Nagsisigaw po ito na parang nahihirapan. May 2 tao po noon na hindi namin nailigtas dahil sa sobrang lakas ng apoy. Arson po ang naging sanhi ng sunog. Napag-alaman naming may nakaaway ang may-ari ng gusaling yon. Isa ang may-ari sa namatay. Ayon pa sa investigasyon noon, ay dati nitong tauhan ng may kagagawan ng sunog. Gumanti daw ito nang tanggalin niya sa trabaho. Pero balik po tayo sa kwento. Marami pong nakapansin noon kay Sir Julius na malaki ang pinagbago niya buhat nang makabalik na siya sa trabaho. Madalas ay galit ito at napakabugnutin pa. Malayong malayo na ito sa Sir Julius na nakilala ko. Minsan po ay naaabutan ko itong galit na nagsasalita mag-isa. Para po itong may kausap na hindi namin nakikita. Minsan naman po ay tatawa na lang itong bigla. Wala naman siyang kausap kahit sa telepono. Tapos titingnan lang kami nito na parang wala lang. Isang araw po noon ay napakwento sa akin ng kasamahan namin. Akala niya daw kung sino ang nagsasalita mag-isa sa banyo na nakaharap sa salamin. Si Sir Julius daw pala. Kinakausap nito ang sariling refleksyon na parang ibang tao. Kinilabutan daw siya noon nang mabanggit nito ang tungkol sa tauhan ng may-ari ng gusali. At kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Sir Julius. Pero huli na ito nang makwento niya. Dahil nangyari na po yung hindi namin inaasahan. Nahuli na po yung arsonist at nasa kustodiya na ito ng kapulisan. Pero nagulat na lang po kami nang puntahan ito ni Sir Julius. Sinabi niyang gusto niya itong makita at makausap. Pero sa gulat daw ng mga pulis na nandoon ay bigla na lang daw po niya itong sinaksak. Buti na lang at agad siyang napigilan, kundi ay tatagtarin niya ito ng saksak. Pagkatapos po ng pangyayaring yon, ay nawalan siya ng malay. Hindi po nakulong noon si Sir Julius. Pinagamot po siya. Lumabas kasi noon na wala siya sa tamang katinuan, gawa ng trauma niya sa nangyaring sunog. Pero kung ako po ang tatanungin, mukha po siyang sinaniban ng kaluluwa ng may-ari ng nasunog na gusali.